po yun nga po yung pinagtaka ko kasi nilak ko po yun, dino-double check ko po yung lock. Paglabas ko po sa CR, tinangnan niya pa po ako ng masama, sabay pasok na lang po sa loob. Hindi nila na-handle professionally yung situation. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Naintindihan ko naman na dun sa nangyari, no? So, pumunta kayo dun sa isang fast food chain para kumain ng, tanghalian? Ano po, lunch para Lunch. Kumain kayo ng lunch doon, then nag-decide kayo na mag-CR. Then, pag CR ninyo, wala pang 5 minutes, may kumakatok sa Yes pinto. po. Bakit may kumakatok? May gusto ba mag-CR na akala nila walang tao? Yun po, una po bago ako may naririnig na akong conversation. Tumatawa pa nga po yung babaeng kumakatok. Bago ko pa mag-CR? Hindi po, nagsi-CR na po ako. Hindi. Gusto ko marinig kasi, nung time na nag-CR ka ba, may nagtatangka na ba na talagang pumasok para mag-CR na? Natagalan ba sa'yo? Ano bang... Wala po. Bali, ako na po yung last kasi ang tagal po talaga nung nauna po sa akin. Kaya inantay ko po talaga siya. So, gusto ko lang malaman kasi, yung may kumatok, nagtatangka na talagang umihina or kung ano man ang gagawin nila doon sa CR. Ganun po ba yung nangyari? Bali po nung na po ako, nung pinalitan ko na po yung Des, yung wag mo naman sa akin. akin, ma'am, ikwento. Or hindi ka na lang para mabilis tayo, ha? So, nung time na may kumakatok, dahil ba may gusto na pumasok at mag-CR na, hindi na makapag-antay, ganun ba? Opo. Sino ang kumakatok? Yung gwardya or yung gusto na mag-CR? Yung gusto pong mag-CR. Gusto mag-CR. Eh, di ba nakalock naman yung pinto? Paano nabuksan? Bali po yun nga po yung pinagtaka ko kasi nilak ko po yun, dino-double check ko po yung lock. So, yung lock, nilock mo siya sa Yes, CR. Ngayon, paano siya nabuksan? Biglaan po pero yung narinig ko gwardya po. ba? May susi? Or Yun po. habang kumakatok ba? Sumagot ka, oh, may tao. Tapos narinig ba nila? Yun po, noon time na yun sinabi ko sa babae, nasa kumakatok, may tao. Bigla nung Sumagot ba siya? Narinig ba niya yung sinabi mo may tao? Kasi baka mamaya kumakatok, sagot mo, may tao. Tapos hindi marinig. hindi po, malakas po talaga yung boses Pasigaw ko. yung sabi mo, Yes may po. tao. Ganon. Opo. Oh. Pagkatapos, ano nangyari? Kung kaya patapos na po ako, saka biglang narinig ko po, nag-unlock yung door. Hindi, Mabilisan kumatok lang ba po. muna yung gwardya bago Hindi buksan po. yung pinto? Hindi Or yung po. customer lang narinig mo na kumakatok? Yung customer lang po yung kumakatok po. Ngayon, pagbukas ng said CR, nitong gwardya, umano'y parang nabukas na yung pinto. Then Yes doon na po. ang nangyaring insidente. Yes po. Tama? Then, paglabas mo, anong mga binabanggit mo? Parang pinagtatawanan ka? Yun nga po, paglabas ko po sa CR, yung babaeng po kumakatok, imbis na mag-sorry po sa akin or sa nangyari po, tinangnan niya pa po ako ng masama, sabay pasok na lang po sa loob. Tapos yung guard, imbis na humingi ng sorry sa akin direkta, nandun po siya sa may counter, nakakipagkwentuhan po dun sa mga crew. Kinukwento niya po sa crew. Yung nangyaring Yes insidente. po. Ngayon, ma'am, matanong ko, sigurado ka ba na 5 minutes lang inabot yung iyong pag-CR? Yes po. Sige, so siguro ma'am, with that said, ano ba ma'am ang gusto mo mangyari? Bakit ka lumapit sa amin dito? Bale, gusto ko po sila makasuhan sa ginawa nila dahil nga privacy ko nga rin po yun dahil marami rin pong taong nakakita. And sa the way na hindi nila na-handle professionally yung situation po. Hindi nila ako binigyan ng assurance kung anong pwede mangyari or pwede nilang Or gawin. naghingi ba ng pasensya sa'yo yung gwardya or yung mga tauhan? Yun po, yung gwardiya po, humingi ng pasensya kung kailan po ko, na kinuha ko na yung order at paalis na sana. Tapos then, paglabas ko po ng restaurant, tumingin po ako sa window to look back. Yun, kakausap niya na po yung manager which is, natatawa pa po siya. Slightly Sige, ma'am. natatawa. Alright. So siguro ma'am, let's not dive in too much doon sa sinasabi mo. Kahit naman sinong bata siguro na lalo na dalaga yan, matotraumatize dun sa pangyayari na yun at nabigla siya. Yes. So ano pong masasabi niyo, Doktora, coming from this situation? Ano bang mga possibilities na kanyang naramdaman at that time at bakit po siya nagre-react ng ganito? Kasi maybe to some or to others, maliit na bagay, maliit na issue lang yan. Pero gusto ko po malaman, Doktora Camille, from your side as a psychologist, ano po nakikita ninyo pagdating sa mga ganitong klaseng insidente? Okay, una-una kasi hindi ko alam kung yung gwardya babae ba o lalaki. So kung Lalaki ba yung gwardya? Okay, kung lalaki Lalaki yung daw. gwardya, isipin mo na lang kung walang kasamang customer yon, bakit niya bubuksan yon? Merong pwedeng pagtatangka na hindi maganda. So syempre yun yung una mong iisipin kasi gwardya yung nagbukas. Yung bang kahit yung mga thoughts mo lang na paano kung paano kung walang customer na kasama to, yung gwardya lang. Pangalawa,
paano kung ang nangyaring ito, nakita ko na na-humiliate ako dahil kasi nakita ko ibang tao parang pinagtatawanan ako. Usually, yung sabihin na natin yung oras na paglabas niya dun sa fast food na yon up to dun sa nakauwi siya sa bahay, pwedeng masyadong gumana yung utak niya to the point na talagang makakaramdam siya ng possibility na na-stress siya dun sa sitwasyon. Yeah. Second, feeling niya talagang nag-cause ng anxiety. And yun, basically, di ba, alam naman natin ang unjust vexation, pwedeng mangyari yung mga ganun. Kasi lalo na yung pagngiti na bakit ngumiti, natatawa doon sa sitwasyon, and to think na it's a serious matter on your part. Kaya talagang pwedeng sabihin natin na nag-cause talaga ito ng certain stress to the point na nagkaroon siya ng anxiety and possibility of trauma na every time na magsi-CR yan, siguro sobrang takot na lang yan palagi nang walang kasama. Ganun. So siguro, Dr. Camille, no, with that said, what do you recommend dito para kay ma'am given sa nangyaring sitwasyon at mukhang talagang stress na stress ito ating complainant? Unang-una siguro dapat ma-debrief siya dun sa sitwasyon na wala siyang hindi ito pagkakataon na talagang may negligence on her part. Kasi baka sasabihin niya, talaga bang hindi ko ba nasarap ba talaga o ganito, di ba, mag-iisip siya ng gano'n. Second, so talagang kinakailangan ng debriefing. If it happens less than 72 hours, so she can come here for possible debriefing. And then third, siguro over the another 72 hours, kung talagang nakakaranas na siya ng anxiety over this thing, medyo pwede nating ma-certify na nagkaroon talaga ng anxiety itong batang ito, and mas-certify na it can help her out kung sakasakali magsasampa siya ng kaso. Alright, okay. So with that said, Dr. Camille, maraming salamat po sa inyo. Okay, thank you, Carl. Sir, gusto lang sana namin banggitin itong issue ng kay ma'am na kung saan pumunta po siya sa isang fast food chain dyan na nakakasakop sa inyong lugar. Pagkatapos may hindi po maganda na pag-asikaso dun sa nangyaring insidente na kung saan pagbuksan po ng umano'y CR and then hindi po maganda ang nangyari na violate ang kanyang privacy. So sir, ano pong pwedeng magawa ng inyong tanggapan? Kasi parang gusto niya, desidido na talaga daw siya mag-file ng case laban dito sa fast food chain and those people involved. Gusto ko pong sabihin na ang pangyayari ay hindi po naitulog sa aming presinto, pero magpagayon pa man po, pwede po siyang bumisita dito sa aming presinto sapagkat ito po ay bukas 24/7 para sa lahat. Para kuhanan ng kanyang salaysay sa tulong po ng Women and Children Protection Desk ng Pasay City Police Station. Sir, mamabanggit ko lang, ano bang pwedeng possible na ma-file laban dito sa umano'y fast food chain and those people involved? Kasi, sir, yung nagbukas ng pinto ay lalaking gwardya, tapos hindi maayos yung proseso ng pagbubukas. She really feels like na-violate ang kanyang privacy. Siguro, sir, maparinig ko sa inyo, ma'am, unang-una, is this CR common CR, babae, lalaki parehas, or women's only? Bali, babae. Women's CR lang talaga siya? Hindi, babae, lalaki CR po siya. Okay. So, common CR siya. Ngayon, na nagbukas, gwardya, lalaki. Yes Tama? po. Tapos, hindi sinara kaagad yung pinto. Tama? Hindi po. Okay. So yun po, Lieutenant, though, she feels that her privacy was very much violated. Nagkaroon ng kahit papanong traumatic experience para sa kanya. So, possible ba, sir, na matulungan natin para ma-identify yung mga people involved para masampahan ng kaso? Yes, sir. Patuloy po kami makikipag-ugnayan sa management po ng nasabing fast food restaurant para matukoy po ang pagkakakilanlan ng nasabing suspect para po makamit po ang justisya ng ating biktima, sir. Okay, so with that said, Police Lieutenant, maraming salamat po sa inyo. Okay na ba sa inyo? We talk to a psychologist, we talk to a law enforcement person sa police para matulungan ka. Okay na ba sa iyo? Okay na po. Okay, I wish you the best of luck. Very much understood dun sa nangyari. Hindi talaga dapat nangyayari yung mga ganyan na kung saan dapat merong process ng pag-aasikaso ng pagbubukas, pakikipag-usap sa mga tao or kung ano man, dapat merong respeto. Di po ba? Okay, so again, we'll endorse you also as well to the Business Permit and Licensing Office kasi ethical business practices ang pinag-uusapan. So, ma'am, once again, maraming salamat po sa iyo. Thank you, Sir Carl po. Okay, Thank you po maraming sa salamat. bitag. Thank Alright. you. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.